yung attachment natin, nagiging identity natin. At yung identity natin, yun yung nagiging responsibility natin. At yung responsibility natin, yung nagiging pasanin natin, yoke or burden. Pag na-touch tayo sa pamilya, at kinabibilangan nating pamilya, yun yung nagiging identity natin. Diba? Kaya dala-dala natin yung apelyido, yung angkan, diba? At lahat ng kasama sa pamilya, nagiging responsibilidad natin. At yung pamilya, nagiging burden din natin. Yun din, hindi lang burden, kundi yun din ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Dahil magkasama lagi yun eh. Pag attach tayo ron, nagiging yoke din natin yun. Sabihin, yun yung pasanin natin. Diba? At hindi lang sa pamilya, kundi pati rin sa grupo. Pag attach tayo sa grupo, dikit tayo doon sa grupo, yung grupo yun, nagiging identity natin. Kung miyembro ka ng Lions Club, identity mo bilang ang grupo ng Lions Club, kabilang ako ron, sabihin mo, di ba? At yun ay nagiging burden natin. Ano mang ginawa ng kasama mo doon sa grupong yon, damay ka. Di ba? Kasi, attached ka ron eh. Responsibilidad mo yon, burden mo yon, ganun din, happiness mo yon. Di ba? Kasi, doon ka kabilang eh. Hindi lang sa grupo, kundi pati rin sa iglesyang kinabibilangan. Di ba? Ganun din yon. At hindi lang sa iglesia, pati sa mga bagay-bagay sa mundo. Laging yun yung batas eh. Yung kung saan ka na-attach, nagiging burden mo yon. At hindi lang burden mo, yun din yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan at yun din nagbibigay sa'yo ng suffering. Laging magkasama yun eh. Kung ang grupo ng barkada mo, nagbibigay sa iyo ng barkada mo ng kasiyahan, sila rin minsan yung nagbibigay sa iyo ng suffering eh. Kahit sa magkakaklase sa mga bata eh. Siya yung nagpapasaya sa iyo, siya rin yung nagbibigay sa iyo ng problema at siya rin nagbibigay sa inyo ng pasakit. Basahin muna natin yung Mateo. Ito pamilyar na scripture to eh. Sa Mateo 11, 28 hanggang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan ng inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasinan ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin na kapahingahan. 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang kwento ng tao at ang ng Diyos, kadalasan ganito. Ang tao minsan nakakalimot sa Diyos. Minsan matagal. Hindi na ang tao na-attract sa Diyos. Iniiwan ang Diyos. Dating naniniwala sa Diyos, minsan nangyayari, kinalimutan na niya ang Diyos. Hinanap niya ang sarili niya sa ibang bagay. Kaya naglakbay siya. Diba? Sa paglalakbay niya, na-attach siya sa iba-ibang bagay. Dahil ang hinahanap niya, ang kanyang sarili. At yung nilalakaran niyang, natagpuan niyang, na-attach siya, nagiging
identity niya, nagiging kagrupo niya. Di ba? At yung nagiging kagrupo niya, yun yung nagbibigay rin sa kanya ng saya. Kaya nga siya na-attach doon kasi nagbigay yun ng saya eh. Kaya lang, pag tagal-tagal, nagbibigay rin yun sa kanya ng lungkot. Di ba? At nagiging burden sa kanya yung grupong yon. O pamilya man yun, grupo man yun, o iglesia man yun, o anuman, simbahan man yun, o anumang grupo yon na hinahanap niya ang kapayapaan at katotohanan. At pag nandun na siya sa grupo, o pamilya, o ano man yun, meron siyang laging gustong patunayan na I belong there. Karapat dapat ako maging kasama ng grupo. Ngayon, nakakapagod yun. Yung laging gusto mong patunayan na kasama ka sa grupo. Diba? Parang mayroon kang gustong patunayan, kaya sa klase eh. Nag-aaral ka, kailangan mag-aaral ka mabuti. Minsan eh, puyat ka na para patunayan, scholar ako. Valedictorian ako. Diba? Minsan nagiging burden na yun eh. Sa basketball, ganun din. Ako ang pinakamagaling na basketball player sa team namin. Kaya patutunayan ko, magaling ako maglaro. Yun yung nagbibigay sa kanya ng saya bilang player na maglaro ng basketball, kagrupo, isang team. Pero yun din yung nagbibigay sa kanya ng pasanin. Diba? Yun na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, pero yun din ang nagbibigay sa kanya ng pamatok. Lahat yan sa sanlibutan, sa religion, lahat yan ganon. May mga religious leader, bibigyan ka ng pamatok na hindi mo kaya. Kaya ang nabanggit ng Panginoon yun eh. Kayong mga leader, nagbibigay kayo ng mga pasanin sa mga tao na kayo mismo hindi nyo kayang pasanin. Di ba? May scripture na ganun eh. Kaya, nasabi ito ng Panginoon. Kasi, yun ang kwento ng tao at ng Diyos. Pag ang tao pagod na sa buhay niya, sa kakahanap ng katotohanan, kapayapaan, kasiyahan, dahil sa pagpapapatunay na kagrupo ako nito, attach ako rito, napapagod sa mga pasaning ng sanlibutan ng mga grupo. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, kaya masyadong yung verse na binasa natin, kahit sino magbasa, nagkakaroon ng napakagandang alok ng Panginoon eh. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan ng pasanin. Pagod na eh. Diba? Mataninhaga nga lang, pero pagod na ang tao. Hinahanap, ano bang nagbibigay sa akin ng kasiyahan? Kinalimutan ko na ang Diyos. Kaya bumabalik sa Diyos eh. Di ba? Kasi pagod na sa kakahanap kung saan siya dapat ma-attach na grupo. So kung kanino siya dapat na magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Then, lahat ng nadikitan niya at naging kagrupo siya, naging identity niya, may burden yan. May pamatok yan eh. Ang tao laging may dalang pamatok. Iba-iba nga lang. Sa ilinagay niya, gusto niyang pasanin. Ang iba, pamilya. Ito ang gusto kong gawing pamatok ko. Maging mabuting ama. Maging mabuting ina. Ito ang gusto kong maging pamatok ko. Magaling na negosyante. And para may patunayan.
sa sarili niya o sa mundo. Pero, napapagod. At pag napagod na, yun yung alok ng Panginoon. Dahil pagod na ang tao, alok ng Panginoon, may 3 punto lang ako doon sa binasa natin. Unang-una, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ang nag-alok ng lumapit kayo sa akin. Dahil kahit mo saan hanapin ang kapahingahan, hindi mo makikita. Sa Kanya lang. Kasi, spiritual yun eh. Kaya, effective nga yung sinabi ng Panginoong to eh. Kahit kaninong tao. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan ng inyong mga pasanin. Sapagkat ako'y maamo. Wala kayong dapat patunayan sa akin. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon eh. Kilala kita. Ang kailangan mo lang para mawala yung bigatin mo, lumapit ka sa Diyos. Di ba? Lumapit ka sa Diyos. Yun yung unang punto. Dahil ang Diyos lang ang kayang magbigay ng kapahingahan, ng kapayapaan, ng kasiyahan. At ang sunod, yung 2 punto, at pasyanin mo ang aking pamatok. Pansinin mo, bigat na nga nitong pasanin ko, tatanggalin ko, dahil papasanin ko yung pamatok mo. Dahil ang tao, laging may pamatok. Merong gustong buhatin. Kaya sabi ng Panginoon, alisin mo yung pamatok mo, pasan mo, at ang pasanin mo, itong aking pamatok, sapagkat ito'y magaan at madaling buhatin. Ang pamatok, ganito yan eh. Yung nakalagay rito sa baka, o yung sa nagtitinda ng taho. Di ba? Pero mas maganda example niya sa baka eh. Kasi, nung unang panahon, ang baka, pag naggigiik, yung nag-aararo, ang pamatok, 2. 2 laging baka yan eh. Isa sa iyo, isa sa Panginoon. Ibig sabihin, pag pinasan mo ang pamatok ng Panginoon, hindi lang ikaw ang may buhat, kundi kayong 2 ng Panginoon, kaya magaan. Dahil pagkasama mong pasan-pasan yung pamatok ng Panginoon, yung problema mo sa buhay, magaan dahil kasama mong Panginoon. Mayroong kapayapaan, may kasiyahan. Dahil nga, lahat ng, kaya tayong gustong-gusto nating magdala ng pamatok dahil yun ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan eh. Diba? Kaya nga meron yung iba, mga magulang eh. Anong tawag doon? Nagpapakamartir. Kahit na yung mga anak, swail, sige pa rin. Diba? Dahil willing ako dahil kayo nagbibigay sa akin ng kasiyahan eh, kayong mga anak ko eh. Diba? Kahit mga negosyante eh. Panay ang overtime, panay ang wala nang panahon sa iba. Negosyo na lang. Bakit? Yun yung nagbibigay sa kanya ng kasiyahan eh. Willing siya na ubusin yung buong oras niya sa negosyo niya, yung pasanin niya, yung pamatok niyang negosyo niya, dahil yun yung nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, pero yun din yung nagbibigay sa kanya ng ano? Suffering. Diba? Doon natin makikita na ang tao, gustong-gusto meron tayong 2 pamatok. Kaya ang Panginoon, pinapalitan lang yun, yung pamatok niya. Dahil ang pasanin na ibibigay sa iyo ng Panginoon, magaan at madaling buhatin. Dahil bakit? Kasama mo siya eh. Hindi ka niya bibigyan ng pasanin na higit sa iyong kakayanan.
Yun yung ikalawang punto. At yung ikatatlong punto, nandun din sa binasa natin. At habang daladala mo yung pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Diba? Dahil habang daladala natin yung pamatok ng Panginoon, natututo tayo sa mga bagay na spiritual. Kaya hindi pwede yung sumusunod ka sa Panginoon tapos hindi ka nag-aaral. Ayaw mong makinig. Diba? Kasi kung gusto mong lumakad sa Panginoon, dapat marunong kang makinig sa Panginoon. Marunong kang matuto sa Panginoon. Dahil bakit? Gusto mong lumago ka eh. Medyo matalinhaga nga lang yung nabanggit ko lahat. Pero alam ko naiintindihan yung lahat ng ibig kong sabihin. Iba-iba tayo ng kwento sa buhay, pero ang tao at ang Diyos, tungkol doon ang kwento. Babalik ka sa Diyos. Dahil lahat ng pamatok na pinasan mo ng mga nakaraan, nakakapagod. Para bang walang kwenta. Ang pasanin na ibibigay sa iyo ng Panginoon, pamatok na ibibigay sa iyo ng Panginoon, makakapagpahinga ka, magkakaroon ka ng kapayapaan, at magiging masaya ka. At alam mo rin kung saan ka pupunta. Yun lang po.